Kinaumagahan, nagising si Elena na halos hindi siya makakilos dahil sa brasong nakayapos sa kanya. Nang imulat niya ang mga mata, kaagad na tumampad sa paningin niya ang nahihimbing na natutulog na si Jake. Hindi niya mapigilan ang mapatitig dito. In fairness, ang pogi ng asawa niya. Sa 7 taon na pagsasama nila, ni hindi man lang ito nakitaan ng pagtanda. Sa loob ng 7 taon, katawan niya lang ang nagbago pero si Jake, ganoon pa rin. Parang binata pa rin kaya siguro kahit na sinong babae, nagkakagusto dito which is hindi talaga pwede. Hindi talaga pwedeng lulusyang-lusyang siya, kung hindi baka sa kangkungan siya pupulutin eh. Mahimbing na natutulog si Jake sa tabi niya, kaya naman dahan-dahan niyang tinangal ang braso nitong nakapulupot sa kanyang baiwang. Nagtagumapay naman siya, kaya naman buong ingat na bumangon siya ng kama at bumaba. Pagkatapos noon, diretso siya ng banyo para gawin ang kanyang morning routine. Sa banyo na din siya nagpalit ng damit at pagkatapos noon, lumabas siya ulit at doon niya nakita ang nahihimbing pa ring natutulog niyang asawa. Tinitigan niya lang ito sabay dampot ng susi ng kotse. Gusto niyang puntahan mamaya ang klinik na sinasabi ni Mommy. Umpisahan niya ang balak niyang magbalik alindog. Tama, iyon ang plano niya kaya buong ingat siyang lumabas ng silid. Sakto naman na pagkalabas niya, may nakita siyang isang kasambahay kaya kaagad niya itong tinanong. Manang, sila Gianna Ashley po. Gising na ba sila kasama si Yaya? Nakangiting tanong niya dito. Good morning, Ma'am Elena. Opo, gising na po sila. Nasa garden po kasama ni Madam Trixie. Nakangiting sagot nito. Tumango lang siya at pagkatapos magpasalamat, kaagad na din siyang naglakad palabas ng bahay. Nadatnan niya si Mommy Trixie na nakaupo sa isang garden chair, habang nasa tabi nito ang anak niyang Gianna na kumakain ng agahan. Nakangiti siyang naglakad palapit sa mga ito. Good morning, Mom. Good morning, baby. Nakangiti niyang bati sa mga ito. Humalik muna siya sa pisngi ni Mommy Trixie, bago niya nilapitan ang anak niyang si Gianna at hinalikan din ito sa noo. Buong paglalambing naman na kumapit ang anak niya at hinalikan din siya nito sa pisngi. Good morning, Mommy, malambing wika sa kanya. Kaagad naman siyang napangiti. Iha, ang aga mo yatang gumising nakangiting tanong ni Mommy Trixie sa kanya. Opo, Mom. Kasi po, halos hindi ako nakatulog kagabi. Alam niyo po iyon, excited po kasi akong puntahan ang klinik na sinasabi mo, Mom. Nakangiting wika niya. Natawa naman si Mommy Trixie. Pagkatapos noon, nakangiti siyang tong pinagmasdan. Sure pwede natin siyang puntahan kung gusto mo. Pero teka lang, ngayon na ba kaagad, nagtataka nitong wika. Ayos lang po, Mom. Pwede ko pong puntahan ngayon. Sabihin niyo lang po sa akin ang address. Nakangiting sagot niya. Kaagad naman itong napatango. Well, sa bagay, time na din siguro na ipamper mo ang sarili mo, da. Wala kang ibang ginawa nitong mga nakaraang taon, kundi ang alagaan ang anak namin at ang apo namin. Okay, isipin mo na day off mo ngayon at lahat ng gusto mo, pwede mong gawin. Huwag mong alalahanin ang mag-ama mo, kami na muna ang bahala sa kanila. Nakangiti nitong sagot. Hindi niya naman mapigilan ang matawa. Thank you, Mom. The best po talaga kayo. Sagot niya. Sus. Sige na, ito nga pala ang address, wika nito sabay bigay ng address. Kaagad niya naman itong inilagay sa kanyang phone notes. Mahirap na baka makalimutan niya eh. Aesthetic clinic ang pupuntahan niya. Balak niya kasing magpabawas ng taba sa madali ang paraan. Pagkatapos noon, balak niya din mag-enroll sa isang gift. At syempre, kapag may time siya, magpapasalo na din siya. Balik alindog kaya lulubos-lubusin niya na, diba? Mommy, hindi po ba pwedeng sumama sa inyo? Nakangiting sabat naman ni Gianna. Baby, aalis din tayo mamaya, remember? Hayaan mo na muna si Mommy. Kami muna ng lolo mo ang bahala sa iyo, kasi si Mommy, magpapa-beauty muna. Ayaw mo ba ng beautiful Mommy? Nakangiting sagot paliwanag naman ni Mommy Trixie kay Gianna. Ang swerte niya. Mabuti na lang talaga at full support itong si Mommy sa ura-urada niyang desisyon eh. Kung hindi mahihirapan talaga siya. Talaga po? Okay po. Sige Mommy, pero mamaya dapat nandito ka na ha. Nakangiting sagot naman ng anak niya. Nakangiti naman siyang tumango. Medyo marami pang idinaldal ang anak niya, kaya medyo na-delay pa ng kaunti ang alis niya.
Mabuti na lang talaga at inawat na ito ni Mommy kung hindi naku, baka hindi matuloy ang pag-alis niya. Sige na iha, pwede ka nang umalis. Enjoy. Nakangiting wika ni Mommy. Tumango siya at mabilis nang naglakad patungo sa kotse. Actually, kotse ito ni Jake pero ito muna ang gagamitin niya. Nasa bahay ang kotse niya at alangan namang uwi pa siya, diba? Mabilis lang din naman siyang nakarating sa nasabing clinic. Nakausap niya ang isang doktor at may mga bagay itong sinasuggest sa kanya. Liposuction niya daw ang pinakamabilis na paraan para magtanggal ng taba, which is grab niya kaagad. Kumuha kaagad siya ng schedule. Bahala na. This is it. Hindi naman ngayong araw gagawin ang liposuction dahil may proseso pa siyang kailangang pagdadaanan. Nagpasya siyang magpaderma na din, tutal nandito na din lang siya. Nagising si Jake na masakit ang kanyang ulo. Nang kapahin niya ang asawa niyang si Elena, ganoon na lang nagpagkagulat niya nang wala na ito sa tabi niya. Wala sa sariling mabilis siyang napabangon. Shit, na saan ang asawa niya? Wala sa sariling napasapo pa siya sa kanyang ulo nang makaramdam siya ng kirot sa bahaging iyon. Pagkatatapos nun, napasulyap siya sa orasan at ganoon na lang ang panlulumo niya nang mapansin niya na halos alas 12 na pala ng tanghali. Pambihira, hindi man lang ako ginising ni Elena. Talagang natiis niya ako, mahina niyang bulong sa kanyang sarili. Pagkatapos noon, tuluyan na siyang bumaba ng kama at naglakad patungo sa banyo. Ang pagsa-shower sa malamig na tubig ay makakatulong para mabawasan kahit papaano ang hangover niya. Walang dapat na ipag-aalala dahil tiyak niyang nasa labas lang si Elena. Pagkatapos niyang mag-shower, mabilis na din siyang lumabas ng banyo. Nagpalit ng komportableng damit nang masigurado niya na maayos na ang kanyang hitsura, lumabas na siya ng kwarto. Diretso siya ng dining area para maghanap ng makakain. Manang, nasaan ang mga tao dito sa bahay? Sila Mommy at Daddy. Sila Elena at Diana. Nasaan sila? Nagtatakang tanong niya. Paano ba naman kasi walang katao-tao ang dining area? Ang alam niya, sakto lang ang baba niya at kakain na ng lunch. Lumabas po silang lahat, sir. Ang mga kapatid mo naman po, nagsipag-uwian na po kanina pang umaga. Nakangiting sagot naman ni Manang. Hindi niya naman mapigilan ang mapakunot noo. Tingnan mo nga naman. Gaano ba kalaki ang galit ng asawa niya at nagawa talaga siya nitong tiisin. Imagine, hindi man lang siya ginising. Kakain na po ba kayo, sir? Saglit lang, I served na po naming ang pagkain nyo. Wika ni Manang pero kaagad siyang umiling. Okay na ako sa kape, Manang. Black coffee. Without sugar. Thank you, seryosong sagot niya. Kaagad namang tumalima si Manang at ilang saglit lang, kaagad din naman itong isinerve ang umuusok na kape sa harapan niya. Habang nagkakape siya, nagpasya siyang tawagan na muna si Elena. Nakailang ring pa yata bago ito sumagot. Jake. Bakit? Tanong nito. Hindi niya tuloy mapigilan ang mapakunot noo, lalo na at naisip niyang mukhang galit pa rin yata sa kanya ang asawa niya. Balita ko, umalis daw kayo. Bakit hindi mo ako ginising? Seryosong tanong niya dito. Bakit anong oras ka ba nagising? Wala na ba sila Mommy at Daddy pati na din si Diana noong gumising ka? Nagtataka nitong tanong na labsi niya ding ikinagulat. What? Anong pinagsasabi mo? Don't tell me na hindi mo kasama sila Mommy at Daddy. Nasaan ka ngayon? Seryosong tanong niya dito. Lesel, hindi. Ano naman ngayon? Nagpaalam ako kay Mommy kaninang umaga pagkagising ko na may pupuntahan ako tapos pumayag siya. Huwag mo akong isturbuhin. Busy ako. Seryoso nitong wika at kaagad na din itong nawala sa kabilang linya. Lalo tuloy nagitngit ang kalooban niya sa inis. Naiintindihan niya naman na nagtatampo ang aasawa niya sa kanya kagabi pero hanggang ngayong oras na ito, dala pa rin ang tampo nito. Wala tuloy sa sariling napasandal siya sa upuan. Feeling niya, mas lalo yatang nadagdagan ang sakit ng ulo niya. Nang dahil sa katangahan na ginawa niya kagabi, mukhang malalim yata talaga ang tampo ni Elena sa kanya. Hindi pwede ito. Dapat magkabati na sila ng asawa niya sa lalong madaling panahon. Hindi siya sanay na nag-aaway sila eh. Sa naisip niyang iyon, mabilis siyang napatayo. Ni hindi niya na nga nagawa pang inumin ang kape niya eh. Basta na lang siya naglakad palabas ng bahay at kaagad na hinanap ang kanyang kotse.
Nang tanungin niya naman ang gwadya kung nasaan ang sasakyan niya, sinabi nito na ginagamit daw ni Elena. Wala tuloy siyang nagawa kundi ang gamitin ang isa sa mga sasakyan ng daddy niya. Kailangan niyang makalabas. Kailangan niyang bumili ng regalo para sa asawa niya. Wala siyang balak na patagalin ang pagtatampo nito sa kanya. Mahal niya si Elena at kahit na ano ang mangyari, si Elena lang ang babaeng para sa kanya. Ilang beses siyang tinawagan ng asawa niyang si Jake, pero hindi niya iyon pinansin. Next week ang schedule niya sa kanyang liposuction, kaya naman ang ginawa niya, sinulit niya ang kanyang araw para magpa-facial, massage at magpaayos ng buhok. Nagpa-manicure at pedicure na din siya, kaya naman nang matapos siya, gabi na. Hindi na nga siya nakakain kaya paglabas niya ng salon, diretso siya sa isang resto. Umorder siya ng makakain pero sa pagkakataon na ito, light meal na lang. Bukas, balak niyang maghanap ng gift kung saan pwede siyang mag-enroll. Basta, bahala na. Papanindigan niya ang pagbabalik alindog niya. Shai! Look who's here! Kasalukuyan siyang nakaupo sa kanyang mesa habang hinihintay ang kanyang order ng isang asungot ang bigla na lang pumukao sa kanyang atensyon. Kaagad siyang nag-angat ng tingin at ganoon na lang ang pagtaas ng kilay niya nang sumalubong sa paningin niya ang nakangising mukha na si Annabelle. Kaagad niya itong pinasadahan ng tingin. Sa totoo lang, nakakaimbyerna ang babaeng ito. Sexy. Nakasuot ito ng pula na dress na bakat ang makurba nitong katawan, labas ang cleavage, pero kung ganda ang pag-uusapan, mas maganda pa rin siya. Tumaba lang siya pero mas maganda pa rin siya. Mag-isa ka lang. Kaya pala nagiging dambuhala ka dahil kumakain ka mag-isa eh. Puno ng pang-iinsulto ang boses na wika nito. Kaagad naman siyang napatayo. Actually, mas matangkad siya sa bruha na ito kaya naman pumayat lang siya. Yari talaga sa kanya ang babae na ito eh. O my gosh, siya ba iyong sinasabi mo sa amin, Ana, sabat naman ang kasama nito. Dalawang babae ang kasama ni Annabelle. Kagaya din itong pasosyal pero ayaw niyang patinag. O my gosh, ano ang sabi ni Annabelle sa inyo tungkol sa akin? Okay ba, nakangisi niya ding tanong sabay taas ng kilay. Aba talaga naman, siya kaya ang legal wife ni Jake at nasa kanya lahat ng karapatan. Tapos, kampi din sa kanya ang mga biyanan niya, kaya naman walang dapat na ikabahala. Yedadi, in fairness, palaban ang balyena, wika ng isa pa at natawa naman si Annabelle. Lalo namang nagpuyos ang kalooban niya sa inis. What's wrong kung mataba ba? Wala naman sanang problema eh. Body shaming na itong ginagawa ng mga ito sa kanya, lalo na at naririnig pa naman ng ibang mga kumakain ang sinabi ng isang babaeng kasama ni Annabelle. Okay lang mataba basta huwag lang desperada na habol ng habol sa lalaking may asawa na. Diba, Annabelle, nakangisi niyang sagot. Talagang nilakasan niya din ang boses niya para marinig ng madla. Napansin niya ang pagkapahiya sa mukha ni Annabelle, kaya naman lalo siyang nagkaroon ng kumpiyansa. Yes, maganda, sexy at mukhang edukada, pero paano na lang kaya kung malaman ng lahat pati na din ng mga magulang mo na pilit ka palang naghahabol sa lalaking may asawa na? Letter E. Itatakwil ka ba ng mga magulang mo? Letter B. Matutuwa ba sila sa iyo sa pagiging maharot mo or letter C? Shut up, galit na wika ni Annabelle, pinuto nito ang letter C na sasabihin niya pa sana. Hindi na siguro nito kinaya ang gusto niya pang sabihin. Alam mo, sa palagay mo ba, kaya kang ipaglaban ni DJ? Darating din ang araw na mahuhulog siya sa kamay ko at magiging kwento ka na lang sa buhay niya. Ang anak mo ang pamilyang binuo mo ay sisiguraduhin kung maging akin, halos pabulong nitong wika. Hilaw naman siyang tumawa. Dream on. Dream on, Annabelle dahil ang mga home wrecker na kagaya mo, gagawa at gagawa ng paraan para makamot ang kati. Chip, yamot niyang bigkas at ganoon lang ang pagkagulat niya nang maramdaman niya nang bigla na lang lumagapak ang palad nito sa bagong fashion niyang pisngi. Shit, ang mahal ng binayad niya sa pagpapafacial niya tapos sasampalin lang siya ng babaeng ito. Narinig niya din ang mahinang bulungan sa buong paligid kaya wala sa sariling napasapo siya sa nasaktan niyang pisngi. Feeling niya kasi magkakapasa siya sa bahaging iyon sa lakas ng pagkakasampal nitong si Annabelle sa kanya eh. Ye dream on. Talagang hindi lang dream on ang gagawin ko dahil sisiguraduhin kong makukuha ko lahat ng gusto ko. Maangas nitong wika pero wala na doon ang buo niyang atensyon.
Wala siyang ibang gustong gawin kundi ang makabawi sa ginawa nitong pagsampal sa kanya, kaya naman kaagad siyang bumwelyo, sabay taas ng kaliwa niyang palad at buong lakas na ihinampas iyon sa pisngi ni Annabelle. How dare you, kabit, galit niyang hiyaw. Sa lakas ng pagkakasampal niya kay Annabelle, halos mabuwal ito at mabuti na lang talaga na hawakan ito ng isa nitong kasama, kung hindi baka sa table ng isang kumakain ito damputin eh. Buong puwersa kaya ang pagkakasampal niya, kaya talagang bumakat kaagad ang palad niya sa pisngi ni Annabelle. Dumugo pa nga ang gilid ng labi nito na siyang lalong nagbigay ng galit hindi lang dito, kundi pati na din ang dalawang babaeng kasama nito. Walang hiya ka! Baliw ka bang babae ka? Bakit mo sinaktan si Annabelle? Galit na sigaw nito sa kanya. Akmang susugod ito sa kanya pero naging maagap siya. Malakas niya din itong sinampal. Abat kaililiit na mga tao pero ang tatapang. Nang muling lumagapak ang palad niya sa pisngi ng kaibigan ni Annabelle, nagkagulo na. Naramdaman niya na lang ang paghila sa buhok niya ng isa sa mga kabigan ni Annabelle, pero hindi siya nagpatalo. Dimapot niya ang baso na may lamang tubig at inihampas niya sa ulo ng babaeng maihawak ng buhok niya. Naramdaman naman niya ang pagbitaw nito sa kanya, kasabay ng pagsipagdatingan ng mga guards para awatin sila. Gutom siya. Ang masayang dinner na inaasahan niya ay nauwi sa pagkahuli sa kanya. Nandito siya ngayong sa presento dahil pagkatapos ng sagupaan nilang dalawa ni Annabelle at parehong ayaw nilang magpaawat, tumawag na ng pulis ang pamunuan ng mall at pinagdadampot sila. Heist, akala niya pa naman, mairaraos niya ang buong araw niya na may peace of mind siya. Galing siya sa pagpapamper sa kanyang sarili, tapos mauwi din lang naman pala siya sa trouble. Hindi talaga pwedeng magtagpo ang landas nilang dalawa ni Annabelle, dahil palagi na lang nauwi sa riyot ang lahat eh. Hindi niya mapigilan na mapatitig sa kinaroonan nila Annabelle. Bakit pa rin sa mukha ni Annabelle ang palad niya dulot ng pagkakasampal niya kanina, ang isang babae na kasama nito. Magulo ang basa nitong buhok, tapos may sugat daw sa tuktok ng ulo, dahil sa pagkabasag ng baso na hinamapas niya dito, tapos ang isa may kalmot sa pisngi galing sa kanya. Pagkatapos kasi niyang hampasin ang baso ang kasama nito, ay kaagad siyang sinabunutan ng isa pa, kaya ang ending, nagsabunutan sila hanggang sa nakalmot niya ito sa pisngi. Pero nakabawi din naman ito sa kanya dahil may mga kalmot din siya eh. Meron siyang kalmot sa pinsgi sa braso. Walang hiya ka talaga, Elena. Makikita mo, ipapakulong talaga kita, galit na sigaw sa kanya ni Annabelle. Officer nakita niyo kung anong klaseng pag-ugali meron ang bebing iyan. Hindi ko naman siya inaano pero siya talaga itong naghahanap ng gulo eh, pagsusumbong niya sa pulis na nasa harapan niya. Hinihintay nila ang kanya-kanya nilang abogado. Ayon na din sa request ni Annabelle dahil sasampahan daw siya nito ng kaso. Syempre, papatalo ba siya? Tumawag na siya kanina kay Mommy Trixie nang hingi din siya ng abogado no. Ayaw niya kayang makulong. Saka, paborito siyang manugang ni Mommy Trixie, kaya alam niyang hindi siya pababayaan nito. Tahol ng tahol eh. Nakakarindi na ang boses ng homewrecker na iyan. Miss Policewoman, may asawa ka ba? Bantayan mo ang asawa mo dahil baka magising ka na lang isang umaga na nilalandi na pala ng babaeng iyan ang asawa mo. Kagaya ng ginawa niya sa asawa ko, puno ng pang-uyam sa boses na muli niyang wika. Lalo namang nagpupuyo sa galit si Annabelle. Kulang na lang yata bumuga ng apoy habang nanlilisik ang mga matang nakatitig sa kanya. Walang hiya ka talaga. Tiingnan ko lang ang angas mo kapag nasa kulungan ka na, galit na sigaw ni Annabelle sa kanya, kaagad niya din naman itong pinagtaasan ng kilay. Okay. Pero syempre, magkakaso din ako sa inyo. 3 versus 1 ng labanan natin kaya naman humanda din kayo. Hindi ko urungan ang mga homewrecker na kagaya mo. Asawa yata ako ng isang De La Fuente kaya humanda ka, babae. Galit niyang sigaw pabalik na maihalong pagmamalaki sa boses niya. Itzy, may ipagyayabang kaya normal lang na magyabang diba? Nasa maanghang na balitaktakan silang dalawa ni Annabelle nang biglang dumating ang mga magulang nito. Galit na galit sa kanya lalo na nang makita ng mga ito ang hitsura ni Annabelle. Mommy, Daddy, umiiyak na bigkas ni Annabelle sabay yakap nito sa mga magulang. Siguro, masasabi niyang sa aspetong ito lamang sa kanya si Annabelle. May mga magulang kasing nagmamahal dito. Anak, my God. Ano ang nangyari sa face mo? Nag-aalalang wika ng mommy ni Annabelle sa anak nito.
Pigil niya naman ang sarili niyang mag-react, lalo na nang ituro siya ni Annabel. Siya. Siya po ang may gawa nito, Mom, Dad. Gusto ko siyang makulong. Gusto ko siyang ipakulong, Daddy, Mommy, lalo na at hindi lang sampal ang ginawa niya sa akin. Pinahiya niya din ako, umiiyak na bigkas ni Annabelle. Di ba ang drama napakasakit sa tainga? How dare you? Sino ka para saktan ang anak ko? Galit na sigaw ng mommy ni Annabelle sa kanya at akmang susugod sana ito sa kanya, pero maagap itong nahawakan ng dalawang pulis. Relax po kayo, ma'am. Kung may gusto po kayong isampa na kaso, kailangan niyong makipag-usap ng maayos. Bawal po ang violence lalo na at nandito kayo sa loob ng presinto. Bitawan niyo ako. Magkakaso kami pero gusto kong durugin ang babaeng iyan sa mga palad ko. Leo, ano ba gumawa ka ng paraan? Iganti mo ang anak natin sa babaeng iyan. Galit na sigaw ng mommy ni Annabelle. Ang daddy naman nito, naglabas ng isang bundle ng salapi at akmang iabot sana sa isa sa mga pulis, pero mula sa pintuan ng presento, mabilis siyang napatayo nang bigla na lang pumasok ang asawa niyang si Jake. Salubong ang kilay nito at mukhang malalagot yata siya sa asawa niya sa pagkakataon na ito. Sino ang nagbigay ng karapatan para hulihin ang asawa ko? Malakas ang boses na wika ni Jake na umalinggaw-ngao sa buong paligid. Kaagad naman siyang napalapit dito habang nagdadrama na naiiyak siya. Mahal, sila. Pinagtulungan nila ako, kunwari umiiyak niyang wika. Napansin niyang tulala na napatitig sa kanya si Jake. Nabigla yata sa drama niya dahil buong araw niyang hindi sinasagot ang tawag nito. Hihihi. Mr. De La Fuente. Isa ikaw pala. Napansin niya ang pagkataranta sa boses ng ama ni Annabelle at pasimple nitong isinuksok sa bulsa nito ang pera na ibibigay sana sa pulis kanina. Hindi niya naman mapigilan ang mapaismid. Kumapit siya sa barso ni Jake kaya naman napatitig ito sa kanya. What happened to your face? Bakit may sugat ka? Seryoso nitong tanong sa kanya. Wala sa sariling napakapasya sa pisngi niya na may kalmot at hindi niya mapigilan ang mapangiwi nang maramdaman niya kung gaano kahapdi iyon. Mahal, tingnan mo ang ginawa nila sa akin. Pinagtulungan nila akong bugbugin tapos gusto pa nila akong idemanda. Exaggerated niyang bigkas kay Jake. Kung kaya niya nga lang pumalahaw ng iyak sa harapan nito, baka ginawa niya na sana eh. Kaya lang hindi niya pala kaya dahil hindi naman siya ganoon kagaling umarte, kaya dadalhin niya na lang sa pakapit-kapit sa braso ng asawa niya, kahit na alam nitong nagtatampo siya dito. Jake, hindi totoo iyan. Nagkita kami sa resto ni Elena pero hindi namin siya binastos. Gusto ko lang namang makipagkaibigan sa kanya pero sinampal niya ako na halos nahimatay nga ako sa lakas eh. Naiiyak namang sabat ni Annabelle. Ayaw talagang patalo. Kung makapagsumbong kay Jake, akala mo, ito ang asawa eh. Sinungaling! Ikaw kaya ang nag-umpisa ng gulo. Katakot-takot na pang-iinsulto ang natanggap ko sa iyo kanina, malandi ka, galit niyang sagot dito. Hindi talaga siya patatalo kahit na ano mangyari. Nanahimik siya kanina tapos bigla na lang itong lumapit para awayin siya eh. Hindi. DJ, nakita mo kung gaano kasama ang ugali niya. Wala akong ginawa. Hindi ako ang nag-umpisa ng gulo. Maniwala ka naman sa akin naiiyak na wika ni Annabelle sabay lapit sa kanilang dalawa ni Jake pero malakas niya itong itinula. Lumayo kang ang babae ka, galit niyang wika. Napansin niya ang pagpipigil ng galit ng ina ni Annabelle pero wala itong nagawa. Matalim lang ang mga matang tinitigan siya nito. DJ, hiwalayan mo na kasi siya. Alam mo naman na noon pa gusto na kita eh. Willing naman akong maging asawa mo. Umiiyak na wika ni Annabelle na lalong nagpakulo ng dugo niya. Diba, harap-harapan ang panlalandi ng bruha. Sa sobrang inis na nararamdaman niya, hindi niya na namalayan pa na napahigpit na pala ang pagkakakapit niya kay Jake. Naramdaman naman marahil iyon ng asawa niya dahil hinawakan siya nito sa kamay. Annabelle, shut up. Pwede bang tumigil ka na? I love the wife at iyang sinasabi mo ngayon, malabong mangyari iyan, galit na sagot ni Jake. Pero, Jake, hindi mo ako. Tapos na ang usapin na ito at hindi ko mapapalagpas kung anuman ang ginawa niyo sa asawa ko. I love the wife kaya nga pinakasalan ko siya at hindi ako papayag na ikaw lang ang sisira sa relasyon namin. Seryosong wika ni Jake. Parang may kung anong bagay naman ang biglang humaplos sa puso niya dahil sa sinabi nito.
Kay sarap pakinggan. Of course, mahal ko din naman itong si Jake eh. Kaya nga gusto niya nang bumalik sa dati niyang alindog para naman mas magiging karapat dapat siya sa pagmamahal nito eh. Mr. Roque, matagal ko nang pinagpapasesyahan iyang anak niyo pero sumusobra na siya. Wala na siyang ibang ginawa kundi ang guluhin ang pagsasama naming ng asawa ko. Alam niyo naman po na married na ako, pero bakit ba ang kulit ng anak niyo? Ani naman ni Jake. Halata sa boses nito ang tinitimping galit habang sinasabi ang katagang iyon, kaya naman lihim na nagdiwang ang puso niya. Ito ang gusto niya sa asawa niya eh. Kapag ganito ba naman ito, di bati na sila. Tangal na ang pagtatampo niya dito dahil parang ipinagtatanggol na siya nito ngayon eh. Mr. De La Fuente, this is misunderstanding. Kumpare ko ang daddy mo, inaanak ng mommy at daddy mo si Annabelle, kaya lumalapit siya sa inyo at sana, huwag mo naman sanang bigyan ng masamang kahulugan iyon. Nakangiting sagot naman ni Mr. Roque. Hindi naman mapigilan na mapaismid ni Elena. Yitigi, kahit na inaanak pa iyang anak nyo, dapat hindi nyo pinapayagan na manglandi sa asawa ng may asawa na. Sabat niya. Napatitig na naman sa kanya si Annabelle habang naningkit ang mga mata sa galit. Walang hiya ka talaga. Squatter ang ugali mo, sigaw ni Annabelle sa kanya. Kulang na lang yata tirisin siya dahil sa galit nito eh. Jake, tingnan mo siya. Galit na naman. Alam mo bang habang wala ka kanina, pinagtulungan nila ako. Poret nag-iisa lang ako dito eh. Saka mabuti na lang talaga dumating ka kung gusto nilang suhulan ang pulis para makulong na ako. Kunwari umiiyak niyang bigkas. What? Mr. Roque. How dare you para gawin ito sa asawa ko, galit na namang wika DJ. Mataas na naman ang tono ng boses eh. No. Hindi magagawa ni Daddy iyan. DJ, sinungaling iyang asawa mo. Sinisiraan niya kami sa inyo. Ani naman ni Annabelle. Jake, 7 taon na tayong mag-asawa at kahit kailan, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Tingnan mo ang bulsa ni Mr. Roque, nandyan ang pera na gusto niya sanang isuhol kanina. Huwag mo kaming paratangang babae ka. Ke-horror, paano nakayanan ng mga in-laws mo ang masama mong ugali kang babae ka? Galit naman sabat ni Aerith Roque. Pigil niya naman ang sarili niyang sugurin si Aerith Roque. Kay tanda-tanda na kasi sinungaling pa eh. Kaya pala masama ang ugali ng anak dahil kinukonsente ng ina.